Binigyan tayo ng snacks ni MK, oh. Thank you, MK. Yung nakwento mo pala sa akin, no? Yung kaibigan mo, yung na-scam. Nakikita na lang yun sa kaibigan niya, no? Oo, na-scam. Nakikita na lang sa kaibigan. Wala siyang kaalam-alam sa gagawin nating content. Mag-grocery talaga kami dito. Ang tagal ko nga lumabas kaya naaaborido na si Boss Madam. Inabot ko na nga sa kanya yung binigyan na pagkain sa amin ng kaibigan namin. Dahil galing nga siya ng duty at nagugutom na nga raw siya. At dahil pagod nga siya galing sa duty, ako na nga lang yung mag-grocery mag-isa. At antayin na nga lang niya ako sa sasakyan. A few moments later. Boss Pogi, pag ganun yung content mo. Bakit? Patingin nga. Nagpunta nga ako rito mga boss sa Kabayan Supermarket para nga mag-grocery. Nang biglang nakita ko nga itong si Kabayan na mukhang namang problema. Nilapitan ko nga si Kabayan at napag-alaman ko nga na meron kang nanloko sa kanya. Hindi nga ako nagdalawang isip at ibinigay ko nga itong pagkain pasalubong ko sana sa asawa ko. Medyo nahihiya pa nga si Kabayan kaya hindi niya muna agad kinain at inilapag muna sa likod ng kotse. At sabi ko nga hihintayin nga lang ako at may bibili lang ako sa loob ng supermarket. Sabi ko nga sa kanya ihahatid ko lang din siya dun sa tinitirahan niya. Pumayag naman si Kabayan at nung tanungin ko na nga kung ano yung problema niya, ito na lang yung sagot niya. Na-scam. Pagtanong ko naman kung saan siya nakatira, Nakikita na lang sa kaibigan. nung makarating na nga kami sa tinitirahan ni Kabayan ay ito na lang ang nasabi niya. Thank you. Lubos nga yung pasasalamat ni Kabayan dahil naihatid nga natin siya ng safe. Para nga rin makatulong sa kanya ay nai-grocery na nga rin natin siya ng konti at ibinigay ko na rin yung pagkain para nga sa asawa ko. Sana nga ay maging okay na si Kabayan at malampasan niya ang lahat ng mga problema.